Guys, welcome to my channel. Today, pumunta tayo dito sa bagong bukas na Shell gasoline station dito sa may Levy Mariano Avenue, doon sa tapat ng Haefely. Gusto ko yung mga Shell stations kasi nag-a-apply sila ng modern technology at saka they care for the environment. So dito, makikita mo malaki yung Shell station, maraming services na pwede nilang i-provide. Then you also have a section sa mga motorcycle. And then, pwede ka magpa-service o kaya magpa-car wash. And then, pwede ka rin dito magpa-wheel balancing. At meron silang mga kumpleto na mga kagamitan. At syempre, hindi kumpleto ang Shell station kung wala yung select na convenience store where you can buy yung basic car care kits at saka yung mga food and drinks na kailangan ng mga motorist na nag-stop over dito. Mas maganda yung layout ng counter and then meron siyang parang ATM machine. And then meron din siyang second floor. Halika, tingnan natin yung second floor kung anong meron dito. Dito sa second floor, meron silang space where customers can sit and eat. Meron sila ditong parang food area where you can buy yung mga sandwiches at saka lunch. And then meron ding space for children. Merong maliit na playground. From the second floor, merong window na makikita mo yung service center. So, makikita mo yung sasakyan mo kapag pinapaservice mo sa kanila. At isa sa mga surprising dito is ito palang Shell station na to is LEED certified. And it's the first silver LEED certified Shell mobility site. Ano ba yung LEED? LEED is actually a certification originated by the US Green Building Council. LEED certified building saves money, improve efficiency, and lower carbon emissions and create healthier places for people. They are critical to addressing climate change and meeting ESG goals, enhancing resilience and supporting more equitable communities. Ang counterpart sa Pilipinas yung BERDE. Yung BERDE is the local certification for green buildings. Para ma-achieve mo yung LEED certification, dapat mag-earn ka ng points by adhering to the prerequisites and credit that addresses yung carbon, energy, water, waste, transportation, even yung materials, at saka yung indoor environmental quality. So, ang highest classification niya yung platinum, tapos gold, and then silver, and then certified. So, kung silver ka, ang points na na-earn mo is 50 to 59 points. So, itong Shell station na ito, naka-earn ng between 50 to 59 points. Kaya, silver LEED certified siya. Kaya, you will notice, even yung kanyang toilet is malinis, tapos air-conditioned. And then, meron din siyang, siyempre, yung rainwater harvesting at saka yung solar panels for electrical energy consumption. So, yan ang elements ng LEED certified building. Anyway, kaya ako napunta dito is gusto kong subukan yung kanilang car wash service. So, halika, samahan niyo ako. So, we are waiting for our turn para sa car wash. Bihira akong magpa-car wash sa labas. Paminsan-minsan lang. At pinipili ko lang since medyo busy ako today. So, susubukan natin ngayong ipa-car wash ito dito sa Shell station. Makita nyo, medyo makapal na yung alikabok. Tip ko lang, sa pag-maintain kasi ng pintura ng car, especially kung black, huwag nyong lilinisin. Halimbawa, may mga alikabok na yan. Huwag nyong pupunasan ng basang-basahan. Dapat iwawash nyo yung mga alikabok para hindi siya magkiskis doon sa pintura. So, in my case, hinahayaan ko lang na magkaroon ng alikabok at saka pag makapal na yung alikabok, saka ko siya nililinis. Pero hindi ko siya pinupunasan talaga in between. So, kailangan gamitan mo ng hose na may tubig para mag-serve yung water na lubricant para malip yung dumi at hindi mag-scratch yung iyong paint. Kasi ang iniiwasan natin yung magkaroon ng swirl marks. So, look at this car. 3 years old na siya, pero yung pintura niya parang mukha pa ring bago. Wala akong nilalagay na any ceramic coating. Alaga ko lang siya ng wax. So, pwede nyo ma-maintain yung quality ng paint nyo pag alaga nyo sa linis at saka sa wax. So, halika. Ipasok na natin dito sa car wash ng Shell dito sa
Levy Mariano Avenue para masubukan natin kung okay ba yung service nila. At ma-compare natin dun sa mga ordinary car wash na nakikita natin dito sa mga daan. So ganito yung itsura ng loob ko. Galing ako sa project site kaya medyo maalikabok. So yung aking matting, ito yung noodle type na 3M. Mas gusto ko to kasi hindi mo kita yung dumi, natatrap siya. So kailangan lang i-vacuum. And then ganito yung itsura niya sa may harapan, sa may passenger side. Kita mo rin yung aking subwoofer sa ilalim ng upuan. So, ang unang procedure nila is bina-vacuum nila muna yung interior. So, importante talaga na i-vacuum kasi para matanggal yung alikabok. Tapos yung sa mga singit-singit dito sa upuan, pati doon sa mga sidings, i-bina-vacuum din nila. Bakit importante na bina-vacuum yung interior? Para yung dust hindi mahigop ng iyong aircon system. Di ba yung ating air conditioning system, meron siyang parang filter din. So, para hindi agad madaling magdumi yung iyong filter doon sa aircon. Saka para maiwasan din yung allergy. Yung iba kasi allergic sa mga dust, di ba? After ma-vacuum, ini-sprayan siya ng water. Ang maganda rito, tama lang yung pressure ng water, hindi masyadong malakas. And then, meron din siyang tungtungan para hindi ka tumutungtong doon sa gulong. Then, pagka-spray ng water, ini-sprayan naman niya ng shampoo. So, dito, napansin ko, parang Thor yung pagka-spray ng shampoo, makapal siya. Kasi yung iba, di ba, parang winiwisik-wisik lang. Ito talagang balot siya ng shampoo. So, hindi sila nagtitipid dun sa shampoo. So, makita mo makapal yung pagkaka-spray niya, saka buong-buo yung body. I assume na maganda rin yung quality ng shampoo na ginagamit nila. Kita mo naman kasi hindi siya basta bumabagsak agad. Okay, nagsimula na si Kuyang mag-wipe nung shampoo. So, nagsimula siya sa taas and then pababa. Napansin ko din yung pag-wipe niya, horizontal lang. Hindi niya pinapaikot yung basahan, which is good para maiwasan din yung swirl marks. Then, idinidip niya yung basahan doon sa kanyang timba bago niya uli i-wipe doon sa body. Importante din siya nagka-car wash na iba't iba yung ginagamit mo na basahan. Iba yung pang-body, iba rin yung panggulong, saka iba rin yung pantuyo. Makita mo ginagamit niya na basahan yung kulay blue para dito sa pag-wipe ng shampoo. And then dito naman sa gulong, ang ginagamit niya yung brush. And then, ibang basahan din ang ginagamit niya para malinis naman yung mugs. Mapapansin mo rin kung pulido siyang maglinis, kung matyaga siyang maglinis nung sa mga singit-singit ng mugs. Next step is mag-spray na ng tubig para matanggal na yung shampoo na ginamit. So, tama lang na he has to start from the top, then pababa, no? Kasi kailangan matanggal din yung mabuti yung shampoo kasi otherwise babakat yan sa pintura. Ito nga palang sasakyan ko, naka-wrap yung handles niya saka yung side mirror pati yung garnish sa likod. So naka-sticker lang yan. So as much as possible hindi ko masyadong ini-sprayan directly ng malakas na tubig. Pero matagal na rin magtatatlong taon na hindi pa rin nagbabago yung sticker. So okay lang yung quality niya. Ito nga pala, hindi ko lang nakunan, gumagamit sila ng malaking microfiber na drying towel para mas madaling matuyo yung body. Then after nun, ginagamitan na rin itong dilaw na basahan para madry yung mga singit-singit saka yung hindi pa natuyo ng mga parts. Napansin ko din, nakita mo sa hood yung beading ng water. Medyo maganda pa, no? Ibig sabihin, yung wax ko is okay pa. Then sa pagdadry din, kailangan matyaga din yung naglilinis para yung mga singit-singit matanggal talaga yung tubig. So napansin ko dito, okay naman siya. Binubuksan niya yung mga pinto, tapos yung mga ilalim, pinupunasan niya. So pulido yung pagpupunas siya. So mukhang may training itong mga tao dito sa Shell. And then pagdating sa interior, yan malinis na kasi na-vacuum na yung mga singit-singit, natanggal na yung mga dumi. Saka hindi sila gumagamit ng mga chemical na pampunas. And then malinis na rin yung step seal
na usually ay nadudumihan. Okay, tapos na siya. Ang verdict ko, okay naman siya. Satisfied ako sa results. At ang cost niya nga pala is 280 pesos. So sa tingin ko, reasonable na yung 280 pesos. Compared mo doon sa mga ordinary car wash sa labas, I think mga 200 ang mga pa-car wash ngayon eh. So okay na rin. So kung napadaan kayo dito sa Taguig, dito sa Levi Mariano Avenue, doon sa tapat ng Hafili, makalampas lang noong McDonald's station, yan yung Shell station. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapag-share ako sa inyo ng aking experience about car wash service dito sa Shell station na LEED certified. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!